Good news sa mga motorista, mas madali nang matutukoy kung may nalabag kayo o kailangang bayarang multa sa ipinatutupad na No Contact Apprehension Policy ng MMDA sa pamamagitan niya ng eGov PH Super App. Kung paano, alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Sa daming ahulman talaga nito, ako nakakabigla din lang po. Mangiyak-ngiyak ang mag-asawang ito nang abutan namin sa tanggapan ng MMDA sa Pasig kanina. Ang traffic violation penalty kasi ni Mister sa pagmumotor umabot na sa mahigit 200,000 piso. Higit na mas mahalaan niya sa inuhulugan pa niyang motorsiklo na nasa 100,000 piso ang halaga. Karamihan ng violation, paglabag umano sa bus lane. Inamin ko rin naman. Kasi mali din naman ako. Kaso lang, naroon na sir hindi na mababawi eh. Minsan, napapadali din ako sa takbo ko. Naghabol din kasi ako ng oras, kaya napapatanan ako. Pero di raw niya inaasahan na ganun na pala karami ang ginawa niyang paglabag dahil wala siyang natatanggap na abiso. Dapat kung may dumating sa akin na notice, dapat na-alarm na sana ako. Pero simula ngayong araw, bukod sa MMDA website, mave-verify na rin ng mga motorista sa eGov PH Super App kung may huli sila at ang dapat bayarang penalty. Kasunod yan ang paglulunsad ng integration ng MMDA NCAP May Huli Ka at eGov PH Super App. Conscious ka na pag nagdra-drive ka, dapat sumunod ka sa traffic rules, di ba? Kasi alam mo na pagka nag-violate ka, alam mo, makikita ka at second, wala ka ng dahilan para hindi magbayad dahil napaka-convenient na eh. Sa inyong eGov PH app, hanapin at piliin ang MMDA NCAP service. Dapat munang irehistro ang inyong sasakyan. Pwedeng iscan ang ORCR o mano-manong ilagay ang plate number, file number at make and model ng sasakyan. Matapos ito, makikita mo na ang detalye ng violation ng inyong sasakyan kung mayroon man. Pwede na rin sa app mismo magbayad ng penalty, pati pagkontra sa violation. Pag nakita mo at tingin mo mali ang pagkakahuli, meron ding QR code doon na i-scan mo lang, papasok ka or dadalhin ka sa contest mechanism. So online na rin po yung pag-contest. So hindi nyo na rin po kailangan pumunta dito sa amin sa MMDA para i-contest po yun. Ayon sa DICT, napakahalagang aspeto ng proyekto ang budget, lalo't maraming app ng mga ahensya ng gobyerno ang naka-integrate dito. Noong Abril, naantala ang ilang serbisyo dahil nagkaproblema nila sa cloud service subscription. Sabi noon ng DICT, dumami ang gumamit nito at lumampas sa kapasidad ng sistema nito. Pero nagawan na raw nila ito ng paraan. Wala po kasi yung budget talaga to develop. Nangihingi na rin po kami ng dagdag budget. Kailangan natin po ito yung mga cloud services, mga cybersecurity subscription. Kung sa cybersecurity, meron din tayong 24/7 na monitoring, and si eGov team naman natin sinigurado na karamihan na lahat ng mga transmission dyan encrypted at saka protected. So doon hindi tayo magkakaproblema. Mayo noong nakaraang taon, muling inilunsad ng MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kasunod ng partial lifting ng Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad nito sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa MMDA, mula nang muling ilunsad ang NCAP noong nakaraang taon, umabot na sa mahigit 1 milyon ang huli. 300,000 dito ang nakumpirma. Parang bumababa pa siya ngayon, which means nga na nagiging conscious yung ating mga motorista na sumunod. Kasi dati kasi siguro ang mindset pag walang nakikitang enforcers, pwedeng mag-violate. Kanina, inanunsyo ng Korte Suprema na binawi na nila ang temporary restraining order at ibinasura ang consolidated petitions laban sa NCAP sa Metro Manila. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.